So gusto ko lang react sa picture na to kasi nakita ko to USA versus Canada po. So ito yung mga rate na nakalagay, yung utilities, expenses, or in other words po, cost of living po ng dalawang state. Okay? So I really wanna comment lang something para at least maklarify yung iba kasi medyo misleading yung ganitong, ito lang hindi basta-basta na one page lang ma-explain mo na lahat ng gastusin. Okay? I will be talking about United States po kasi wala akong alam sa Canada. Okay? Okay. Let's start with the 1,900 po na rent binabayad niya for 2 bedroom daw. 1,900 po, it really depends po kung nasaan po kayo. Yes, it can be 1,900 in some places super expensive na yan, and other states naman po baka mas mababa lang yan. Okay, like for example na lang, my case po, nung dumating ako dito, yung rate ko ng apartment ko, 1 bedroom was $450 po per month for that 1 bedroom. Tapos lumipat kami sa isang unit po na medyo mas malaki, may indoor garage like yung pinakita ko sa apartment tour ko, ito yon. So this was $650 po. Ganun po yung rate ko and this was in Eastern Kentucky. Eastern Kentucky po meaning bulubundukin siya. Okay? Appalachian, nasa mountain part po siya. So mura siya. Okay? Same state lang. Tapos dito naman sa city area, sa Louisville, Kentucky po, yung mga Pilipino dito, yung rate nila sa city area is nasa around 1.4 to 1.8. Nasa ganun yung range na nakakita ko I think 1 to 2 bedrooms. And still, depende po kung saan parte ng city na area yun. So, it really depends. So, like I said, hindi mo talaga masabi na eto lang yun And if nasa California kayo, itong $1,900 po, I think it's like a 1 studio bedroom lang. Feeling ko baka kulang pa. Mahal yung apartment sa California. So, it really depends. Okay? Move tayo sa next. Sa utilities naman, $150. Like I said, it depends po. But for us po, I think medyo pwede na. Nasa ganun range na. But still depends po from places to places. Ngayon na lang sa amin before, nung nasa Bulubundukin kami, Eastern Kentucky, $50 po yung binabayad ko sa bahay na yon kahit walang nakatira for the entire month. Yes, $50, okay? Parang ref lang tumatakbo doon. Nag-travel nurse ako for a few months, halos walang nakatira doon. So yung ref lang tumatakbo, $50. Then lumipat ako doon sa isang apartment ko na kung saan ako nag-travel nurse. Naka-aircon kami, naka-ref. Yung window type ng aircon na kami meron nasa around, I think $75 yung average namin. So, see, it really depends po kung ano yung nakakontrata doon sa utilities or electricity, mga ganon. And sa utilities po, may mga breakdowns pa yan kasi iba yung water, iba yung electricity, tapos minsan may gas pa, mas makakatipid sa gas usually So, ganon. But overall, I think nasa, around $100 to like $200. And it depends din po sa weather, okay? Or sa season. Pag sa summer po, sobrang init, mataas yung bill nyo kasi nga gumagamit kayo ng aircon ng mas halos continuous. Okay? Tapos kung sa winter naman, masyadong malamig, so kailangan nyo ng heater. Mas magastos pag heater. Tapos naka-electricity yung bahay nyo, so nasa around 200 to 300 plus po yung electricity or yung gas bill nyo for that particular months. Okay? So, ganun yung average. Sa ibang state, please comment down below kung magkano yung sa inyo. Please do a breakdown din para at least ma-share natin sa mga kasama natin. Okay, move on tayo sa home and car insurance. Okay, if nagre-rent po kayo dito sa United States ng apartment, renter's insurance yung babayaran nyo. Before sa akin, $5 lang ata So, $5 to $15 yung nasa average na rate na kakita ko. But I think, sa mga areas kung medyo mataas yung crime rate, mga ganon, I think it can go as high as like $50 to $80. Yung man nakuha kong information So, it really depends. Tapos, yung car insurance naman, ito dapat separate to. Car insurance, hindi $80. Imposible $80 Wala akong nakitang ganun. $80 lang yung sa kapatid ko, pero 25 years na siya dito. Loyal siya So, ganun kababa. Pero typically, no. Car insurance ko, nag-start ako dito is $145 po. Okay? With driver's license na pang US. Nung wala akong driver's license pang US, they were charging me $450 for that particular month. Okay? I did a video on that. Please watch that po kung gusto nyong malaman more information about that. So definitely, etong $80 insurance is imposible. Okay? I don't buy it. Kasi home and car insurance. And siguro dinikit niya dito kasi pwede mong i-bundle. So that's one thing po. Bundle your home or your renter's insurance and your car insurance. Okay? So next tayo.
healthcare. So dito naman, makita mo talagang difference is sa Canada free ang healthcare daw. Pero dito naman sa US, $250. It depends about dito. Kung per head if nag-work ako sa isang hospital as regular employee, alam ko binabayad ko before is mababa lang 150 lang ito yung binabayaran ko. Tapos kung may magla-latch on sa'yo ng dependent, particularly yung asawa nyo, mas mataas lagi yung binabayad mo para doon sa asawa nyo, insurance. Okay? Higher. Mas mababa versus sa kiddos. Sa kids, mababa lang yung dinadagdagan mo. Pero sa mga asawa, mataas. Kaya yun medyo mabigat sa healthcare Ano sabi mo, boss? Divorce na daw. Narinig ka sa ako. Anyway, doon tayo naman sa phone and internet po. Yun sa phone dito, mobile phones, really depends po sa inyo. If you really want na makatipid, you can just use yung mga SIM card plan nila. Which is okay. I've been using that for 5 years po. Alos wala nang problema I started po with 5 gig, tapos nag-move to 20 gig. Honestly, hindi naman ako nagpa-upgrade. Sila nang bigyan upgrade sa amin I think yung rate na binibigay o kinukuha ng mga data apps before, tumataas. And before, kaya kong maglast ng 1 month without using the 20 gig. Pero ngayon hindi na I think the quality yung mga sa apps medyo tumaas na yung rate na kinukuha nila sa internet. So it's really higher po. So I would suggest during sa mga time na yon, get na unlimited data plans. Okay? There are different prices. If sa plan lang sa phone sa internet plan lang nasa $40 to $60 yung average for me. I think that's how I see it. Kahit saan state ata halos ganun lang Of course, may mga add-ons yan kung gusto mo, like caller ID, tapos mga protection plans and all those kind of things. So, it can get higher. So, depends. Then, if gusto mo naman ng plan yung kuha ng cellphone, of course, depende sa model ng cellphone. So, it can be additional maybe nasa $50, I think $20 to $50. Ganun yung average ng pagdagdag And depende kung ano yung plano na kinuha nyo. So pagbili doon sa phone na yun. Minsan kasi may mga ilang months kayong babayaran. So it depends po. Okay? So just browse to the internet and check po yung mga prices na ganun. Okay? Sa internet naman, it depends po. For me, before nasa Bulubundukin kami, mahal ang internet doon. So, I think we were paying like $60 to $80 yung average namin I think it was $70 yung binabayad namin, tapos tinaasan pa. So, medyo mahal doon. Dito naman po sa city area, meron kaming Spectrum na mas mura. You can start as low as I think $45, tapos unlimited internet na and okay na. Super sulit na yung ganitong speed. So, I really suggest if meron kayong marang ibang kapamilya sa bahay, get an internet plan po with Spectrum. Okay? So, for me, it's a good plan. Pero kung single lang kayo, you can just use your phone, tapos kunin yung mga tethering services for internet sa mobile apps nyo or mobile plan nyo sa carriers nyo. Okay? So, that's another tip. If i-add nyo po yun, like for me now, I'm paying $40 sa mobile plan ko, tapos $45 po para sa internet ko. So, tama na to. Nasa $85 sa akin, nasa $90. Good. Sobrang mahal sa Canada, $210. Okay, anyway, move tayo sa groceries. Like I told you before po, it really depends po kung paano kayo mag-grocery. Okay? So, sa status ko ngayon, medyo magastos. Obvious naman. So yung grocery po namin, i-breakdown mo yon sa typical grocery like sa Walmart, mga typical things na binibili mo. Tapos ilagay nyo pa yung Asian grocery. Okay? Kung Filipino ka or Asiano ka, most likely dadaan ka sa mga Asian groceries. Okay? So kung average po per week kami nagagastos, I think it's 200 per week. Kami ni Mrs. Dalawa na yon. So 200 per week Asian stores and yung regular grocery stores. So I think this is too expensive for one person po. If itong buong picture na to for one person, mahal na yan. I think $400 would be enough for grocery if single lang. But of course, depende kung paano ka magluto, paano kang gastos ng mga grocery items mo. Okay? So, if compare sa Canada, if totoo to, grabe, 1-2. Ang laki. Please comment down below if taga-Canada kayo, if totoo ba to. Okay? So, I feel like may konting doubt ako. And I think maybe sa mga ibang mas mahal na places sa Canada yan. So, it really depends. So, based dito po,
I don't think this is complete kasi may mga things pa na dapat nyong i-factor in when it comes to like cost of living. Kasi like dito sa United States, one thing that you really put here po is yung bayad nyo sa car. And most of us, yung coming to the United States po, car is a necessity. Okay? Especially sa mga areas na like bulubundukin. Mga ganun. So you really need a car. Konti lang yung mga places dito na may good public transportation. City areas, most likely may New York City, like I think Washington, DC, magano'n may mga public transportation sila. California, I think they have also, depends kung saan sila, but not all places po. Like for me lang dito sa Louisville, in the state of Kentucky, dalawang places lang alam ko na may public transportation. City area, which is Louisville, Kentucky, and Lexington, Kentucky. So, yung ibang places po dito, sa dami ng mga parang barangay-barangay, let's call that, wala silang public transportation. Okay? That really is a sad thing po, especially if hindi ka marunong mag-drive. So, mapipilitan kang mag-drive talaga. Okay, so like I said before sa ibang videos ko, learn to drive sa Pilipinas pa lang. And try to get your license doon pa lang before coming here. May advantage yan. Watch the video so you understand. Tapos, speaking of car, of course, yung car gas. Okay? You have to factor that in po. Depende sa car na kukunin nyo. If regular sedan cars, yung mga kinuha nyo, yung mga basic lang, I think per month you can go as low as like $100 po for the entire month na yan. But of course, depende sa usage nyo. For me before, I can go, I think for nasa bulubundukin ako, walang masyadong magawa doon. Ang work to home ko is 5 minutes lang. $40 lang per month. Pwede na ako for that gas, for that one entire month na. So, ganun. Napapagastos lang ako if pupunta kami sa city areas. Like pupunta kami ng Asian stores before sa ibang city. Like for me before, it was like 2 hours and 30 minutes po para pumunta sa malaking Asian store. So, ganun lang. Pag ganun po yung gastos, dagdagan additional $40 for that particular trip. So, it really depends po on how you drive. So, and also yung model ng car nyo. If kumuha kayo ng mga pickup truck kasi gusto niya ang mapura mapagdating dito, tapos malakas kumain ng gasolina yan, 15 per miles yung average ng truck na yon, ay masakit. I think you would average per month, I think 200 plus if hindi ako nagkakamali magastos yun. And last but not the least po, yung kulang talaga dito for me is yung personal allowance. Yes, you should have po. Okay? So, dapat may budget kayo para dyan. So, hindi puro trabaho lang. Okay? Mag-date din naman kayo. So, may money nga kayo, wala naman kayong honey. Okay? So, life is better po talaga if you're sharing this journey po with someone else. Okay? So, go explore, date, mag-alat kayo ng budget dyan. So, personal allowance po, depends kung ano yung personal stuff na gusto nyo. I think it will be average around $400. Kasama ni food like eat out mga ganon. Kasi per week kami, magda-date kami per week. Depende kung saan kayo magkakain. $40 average kami ni Mrs. Kung dalawa kami sa fast food. Kung sa labas naman, yung mga restaurant, can be like $80 to $90 o $80 to $100 per week yun So, yeah. So, gawin mo times 4 yun. I think roughly $400 to $500. Okay? I think that's how much you should allot po for your personal allowance. Kung food-wise lang pag-usapan na. Iba pa yung mga luho at mga ganon. So, it really depends. So, hopefully, nabigyan ko kahit papaano ng konting justice yung explanation ko about dito. And sana hindi na mislead yung ibang tao. Okay? Ika nga nila, a picture can say 1,000 words talaga. Okay? So, it really depends. So, sa mga nakanood po ang dito sa United States and nasa Canada, please comment down below kung ano yung breakdown nyo. Okay? I'm really curious po. It's really a nice topic. So, yun lang. Bye-bye.